Noong unang linggo ng Abril ay nagdesisyon ng Archdiocese of Lipa na kumalas sa Official Citizens Arm ng COMELEC na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Yan ay matapos nilang malaman na hindi mabibigyan ng church volunteers ng ika-4 na kopya ng election returns mula sa local elections. Ngayon naman, binuo nila ang grupong Lipa Archdiocese Council on Electoral Reforms o LAISER na tila pantapat sa PPCRV. Kaugnay niyan makakapanayam natin si Lipa Archbishop Ramon Arguelles. Magandang umaga po, Archbishop Arguelles. Good morning, Cara. Good morning, Howie. Okay, sir. Sir, salamat sa inyong pagtawag. Sir, pakilinaw po muna sa amin kung bakit po kayo kumalas sa PPCRV? Nabanggit mo sa iyong announcement na yun ay first Sunday of April, no? First week of April, no? Actually, first day of April Fool's Day yun, no? Pero hindi ito lukuhan. Nagkasama-sama kaming mga pari ng Archdiocese of Lipa. Yun naman ay the Monday after Easter. At yan ang customary naming yearly Easter clergy gathering. At marami kong pinag-usapan, kasama na yun tungkol sa aming relationship with PPCRV. Ang last straw lang, na noon lang ini-announce sa amin ng aming in charge, na yung fourth copy ay hindi muna ipapakita sa amin, ay medyo nagalit ang mga pare. Pero matagal na yan, long before Holy Week, na napapag-usapan namin na bakit ang PPCRV pinagtatanggol ang COMELEC. Katulad ng halimbawang inamin ng mock election na maraming mga deficiencies, no? Ay sabi ng COMELEC ay yun doon may minor lang, ay parang nag-echo ang PPCRV, minor glitches lang naman. In a situation like that, na napaka-importanteng bagay, important to assure yung credibility ng a major act ng ating bansa. Hindi, yung kahit na malilit na bagay, ay dapat pagkabalahan. We were expecting PPCRV to insist on remedying yung mga maliliit na, sinasabi lang maliit na mga problema. Because hindi maliit yun when it comes to something like that. So, isa yon. Pangalawa, napapag-usapan namin yung tungkol sa bakit nagiging, matagal na yon, naging vice chairman yata ng PPCRV ay yung isang dating COMELEC official na medyo may doubtful reputation at saka electoral lawyer siya. Marami. Then, you know what happened nung before Holy Week yata, nagkataon dun sa nabalita na ilang PCOS machines nakita dun sa isang hotel sa Tugigaraw. I actually asked the bishop there, ano ba talaga nangyari? And then sabi niya we will investigate, we will come back to it. Hindi, tinanong ko din yung mga kakilala ko, hindi na nag-come back sa akin. Bago may explanation ang PPCRV, na yun daw ay talagang gagamitin kung saan. And parang ginajustify. Pero, noong 2010 kasi, may nakita mga PCOS machine after election in a wrong place. Question yun, nawala na din ang issue. Ngayon, before election pa, it is not supposed to be there. Dapat nasa COMELEC office or a place secure. Ayun, hanggang ngayon wala pang answer yun. Kaya yung kahuli-hila na, I think PPCRV, sabi ng mga pare, ay hindi na yan watchdog ng so nawalan na po kayo ng kumpiyansa ng mga tao, kundi sila ikwan na. They are defending always the COMELEC. Kaya sabi na, we don't want to be party to that. So ito pong binuo ninyo na Lipa Archdiocese Council on Electoral Reforms, pantapat niyo po ito sa PPCRV, ganun po ba? Well, I don't know what you mean by pantapat, pero ang substitute namin dito sa Lipa, sa Archdiocese of Lipa, which is the whole province of Batangas. Yung mga PPCRV volunteers, hindi na PPCRV sila, sa LAISER na sila. And continue yung vote education, pagkatapos you are organizing ang mga tao will be, kailangan maging wary sila, they should be careful, make sure that their voices are heard, no? Na hindi pwedeng lukuhin yung kanilang mga boto. We will do steps to make sure na what is reflected later on sa results, ayun talaga ang talagang will ng people. So we hindi lang yan na magbabantay as far as we can, sapagkat wala namang, hindi kami binigyan accreditation pero we have our ITs, no? Na malaking bagay ang mga yan, no? And then we are uniting our ITs, sila magbabantay, plus the other people who will not only bantay, kundi will be there present, praying, and showing that they are concerned about the ongoing elections. So we will be activating all that before, during, and by the way, yung LAISER, yung electoral reforms, hindi sa election yan. We make sure that those who are elected will fulfill their promises or will do everything for the people. Hindi yung makasarili lang.
So, yung laser is also for good governance. Pero right now po, Archbishop, Lipa pa lamang ang sumasali dito sa laser. May iba pa po Ay, bang hindi mga... naman ho hindi ho namin sinasabing pagsasama namin yung iba sapagkat Lipa Archdiocese. Opo. May iba pa rin po bang mga diocese na nalalaman kayo na may plano na rin kumalas sa PPCRV? Yun nung actually before nangyari yan, nung after yung sa Tugigaraw, nag-text ako sa mga bishop. Sabi ko, I think we have to review our relationship with PPCRB or our policy. Sapagkat baka mamaya, yun nga ay laptop ng COMELEC. Pagkatapos ay may blessing ng CPCP because yung PPC, Parish Pastoral Council yun, that is talaga church yun. Ay sasabihin ko parang gagawin tayong deodorant, whatever na kalukuhan nangyayari sa COMELEC. So, ang sumagot yung mga ibang obispo, sabi na matagal na daw silang wala sa PPCRB, nasa NAMFREL daw sila. I heard nga na yung NASA, which is the social action arm ng CPCP, ay kumalas na, even before us. Hindi ko lang na-verify. I texted Bishop Pabilio, hindi naman siya nasagot sa akin. I don't know kung mali ang aking telepono na, no? Pero natinig ko kuminsan ay sabi nga ay kumalas na, meron ako naman natinig, hindi pa ito naman kumakalas. Now, sabi ng iba ng mga obispo, they're also considering to get out of PP service, but they don't want us, just like me, no? We don't want to give our blessing to something that baka maging gamitin para sa corruption. So ngayon, kung meron pang susunod, hindi ko po alam. So tama pong sabihin na, as far as you're concerned, nawala na po kayo ng kumpiyansa sa PPCRV? Opo, matagal na. Matagal na. Hindi April Fool's Day. Kasi April Fool's Day nag-decide yung mga pare. Pero hindi hulukuhan yan. At nakausap nyo na po ba yung mga pamunuan ng PPCRV about this? Ano po ang reaksyon nila tungkol sa inyong pagkalas? Immediately, nag-usap ka ng mga pare ng April 1. That afternoon, after our meeting, sumunod na ako kay Ambassador Tito de Villa expressing our decision. Okay, sumagot naman siya na okay lang daw naman. Yun. So, okay din. Na-report ko naman. Then I wrote Chairman Brillantes and asking nga kung possibility magkaroon kami ng accreditation. Kami gustong kumuha nung copies, nung fourth copy, ay tapos na daw ang pagbibigyan ng accreditation. Kaya sumali na daw kami dun sa ibang grupo, which we do not want to, katulad ng NAMFREL, sapagkat na-tainted na rin ang pangalan ng NAMFREL. I don't know, nakausap ko nga yung head ng NAMFREL, yung bago na yon ay parang gusto lang isali. Pero sabi ko, we can work together but we will not work under you. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Lipa Archbishop Ramon Arguelles.